Which goes to show, mga kapatid, na hindi na natin dapat kino-question, kailangan ba ng katabi natin ng tulong? Obviously, kung hindi mo kailangan ng tulong ngayon, mag-antay ka lang. After 3 months, you might need one. Lahat tayo kailangan at mangangailangan ng tulong, pero ang mas magandang tanong siguro, kapag kailangan mo na yung tulong, kanino ka tatawag para doon sa tulong na iyong kailangan? Because everyone is looking for help. Maaaring ikaw ay umaasa ng tulong sa pera, sa koneksyon, sa edukasyon, sa mga relationships ng iyong buhay. But if you're old enough like me, marirealize niyo po na tayo pong lahat ay darating sa tagpo ng ating buhay that we will reach a point in our life na marirealize natin hindi sapat ang ating kakayanan. Darating po tayo sa sitwasyon ng ating buhay na ma-overwhelm ka sa tindi ng mga responsibility at sa tindi ng mga pressure sa iyong buhay that you will experience loss of a loved one, loss of a job, loss of a business, loss of an opportunity, at kapag ikaw ay nawalan, kapag ikaw ay natanggalan, siguradong madidiscourage ka, mapofrustrate ka, or even worse, for some of us, tayo ay magluluksa. Naramdaman nyo na po ba minsan sa inyong buhay na dumating yung pagkakataon na para kang hinubaran ng finances, hinubaran ng relationship, tinanggalan ng opportunity, ninakawan ng koneksyon, tinanggalan ng edukasyon. Everything that you have depended on ay para bang tinanggal ng ating Panginoon. Inabandona ka ng mga parehong taong inasahan mong tutulong sa iyo. Yung pakiramdam mo, lahat na lang tinanggal ni Lord. Lahat na lang nawala sa iyo. Kabuhayan, kalusugan, kaibigan, and is it as if you feel like you are flying without wings. Na lumilipad ka pero unti-unting tinatanggal ng Panginoon ang iba't ibang aspeto ng buhay mo na iyong sinimulang panampalatayanan. May mga season siguro po talaga ng buhay natin that God will intentionally strip away every visible support in your life. Mga pakpak sa iyong buhay, hindi para patayin tayo, hindi para ipahamak tayo, kundi para turuan ang bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Bumagsak man, huminto man, iwanan ka man ng iba, kalimutan ka man ng iba, ang Diyos hindi tayo papabayaan at ang Diyos ay hindi tayo kakalimutan. Alam niyo po, ang mga ibon kailangan ng pakpak para lumipad. Ang eroplano, kailangan niya hindi lang ng pakpak, kundi magandang engineering para siya ay makalipad. Napansin niyo ba, mga kapatid, kapag tinanggalan mo ng pakpak ang ibon, hindi na siya makakalipad. Kapag tinanggalan mo ng pakpak ang eroplano, hindi ka na makakalipad. Na minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na tanggalin ang mga safety net sa ating buhay. Tatanggalin ng Panginoon ang mga pakpak natin para ma-realize natin na wala tayong pwedeng sandigan. Wala tayong pwedeng paniwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Naalala niyo po ang mga Israelites nung sila ay naglalakbay mula Ehipto patungo ng Promised Land? 40 taon silang nasa wilderness. Wala silang farm. Hindi sila lumaki sa farm. Wala silang wells, wala silang balon, wala silang supermarket. Pero ang Diyos out of nowhere nag-provide ng manna from heaven na nag-sustain sa kanila. Wala silang supermarket, walang Pure Gold, walang KFC, walang Jollibee. Pero kahit mawala ang natural ways to provide, laging may supernatural na pamamaraan ng ating Panginoon. Si Elijah sa panahon ng tagutom na siya din ang nag-declare. Ang sabi ng scripture, pinapunta siya ng Panginoon sa isang brook at araw-araw, twice a day, naghahatid yung raven ng pagkain at meat sa kanya. Raven na scavenger, raven na madamot sa pagkain, pero ginamit ng Panginoon. Bakit? Huminto man ang natural na pamamaraan to provide, God will always supernaturally provide for each and every one of us. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido, maaaring narinig nyo na po ang kwento ni Peter. Si Peter na humakbang at lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, wala tayong makikitang kahit anong visible support. Wala siyang salbabida. Amen. Wala siyang lifeguard. Pero kahit wala siyang salbabida, walang visible support. Pero yung salita ng Panginoon na kanyang pinanghawakan ang naging dahilan kung bakit nanatili siya at nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Siguro kilala niyo si David. Si David nung nilabanan niya si Goliath, wala siyang experience.
He doesn't qualify for the height. Wala siyang armor, wala siyang espada, wala siyang military might. Pero dahil siyang inanoint ng ating Panginoon, wala man siyang pakpak, wala man siyang resources, pero hanggat nasa kanya ang Panginoon, alam natin ang nangyari, he defeated Goliath in a graceful way. Kilala naman siguro natin si Moses, mga kapatid, na pinili ng Panginoon para maging spokesperson niya at i-deliver ang nation of Israel. Amen? Spokesperson pero bulol. He doesn't have the eloquence. Wala siyang title, wala siyang charisma, pero ginamit siya ng Panginoon na deliverer ng nation of Israel upang ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Bakit ko ito sinasabi? Paalala sa bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Sabi mo sa katabi mo, God will never fail. Ang Diyos natin hindi sasablay. Ang Diyos natin hindi makakalimot. Ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Kilala niyo siguro si Gideon. Si Gideon sa Judges chapter 6 ay binigyan ng Panginoon ng isang espesyal na assignment. At ang assignment ni Gideon, maging deliverer din katulad ni Moses. Papangunahan ni Gideon ang nation of Israel against the Midianite. Alam natin ang storya, bago ko mawala 2 weeks ago, paulit-ulit nating binabanggit at pinag-aaralan ng buhay ni Gideon. Si Gideon, habang siya'y tinawag ng Panginoon na maging deliverer, nagtatago siya sa kanyang takot. Nagtatago siya sa kanyang insecurity. Kumbinsidong-kumbinsido siya na yung pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang angkan. Kumbinsidong-kumbinsido siya na siya ang pinakamahina sa kanyang buong pamilya. Pero nakita siya ng Panginoon in the midst of his insecurity. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You are a mighty warrior." And God being true to His word, sabi ng scripture, si Gideon, ginather niya ang 32,000 soldiers para pangunahan ang Israel sa pagkipaglaban sa mga Midianites. Nung nakita ng Panginoon ang 32,000 soldier, this is what God says, Judges chapter 7 verse 2. The Lord said to Gideon, "You have too many men. Masyado kayong marami. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me." Ano sabi ng Panginoon? Masyado kayong marami. Kailangan yung bawasan yung 32,000 hanggang maging 300. Hold on a second. Yung 32,000 naging 300. At ang kalaban nila, libo-libo. Hindi ba suicide mission yan? Kapag 300 lang kayo at ang kalaban nyo libo, ang safe approach, Lord, padala natin lahat ng 32,000 na ito nga 32,000, hindi tayo sure. Pero ano sabi ng Panginoon? Bawasan mo. Minsan talaga si Lord ganun, no? Minsan ang mathematics ni Lord, subtraction muna bago multiplication. Kasi minsan tayo, excited na tayo sa multiplication, pero minsan ang pamamaraan ng Panginoon, bawasan nyo muna yung 32,000. I'm not trying to kill you, I'm trying to teach you to depend on me. Bakit? Balik mo yung verse na, kasi kapag nanalo kayo sa 32,000, iisipin nyo, pakpak nyo ang nagpanalo sa inyo. Iisipin nyo, lakas ninyo ang nagpanalo sa inyo. Pero hayaan mo kung tanggalin ang pakpak mo. Hayaan mo kung tanggalin ang numero at galing ninyo. Hayaan nyo kung ma-realize yung outnumbered kayo. At kapag nanalo kayo ng 300 lang kayo, dun nyo marirealize that you can fly without wings as long as God is with you. Pinapatunayan lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ngayong araw na ito, na ang tunay na katagumpayan ay makikita natin hindi sa strategy, hindi sa lakas. Ang tunay na katagumpayan ay makikita natin sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon. Na minsan, hahayaan talaga ng Panginoon na bago kanya i-release, kailangan niyang tanggalin at putulin muna ang iyong mga pakpak. That sometimes subtraction is God's strategy for your multiplication. Hindi ko alam, siguro kaya hindi kayo nag-amen kasi pakiramdam nyo, parang lahat naman nadadagdag sa inyo. Sabi mo nga, Pastor, 2025 is a year of more. So I've been asking the Lord for more. Pero what if, pagdating ng December, lahat ng binigay sa iyo ng Lord na more, tatanggalin din ng Panginoon? Not to punish you, not to kill you, but to teach you that you cannot depend on these things. Hindi mo pwedeng paniwalaan at dependihan ng iyong pakpak para ikaw ay makasoar ng mas mataas. Ang ibon kailangan ng pakpak para makalipad. Ang eroplano kailangan ng pakpak para makalipad.
Pero have you ever wonder why ang rocket nakakalipad na walang pakpak? Bakit? Hindi lahat ng lumilipad kailangan ng pakpak. I believe this is a good illustration, a reminder for each and every one of us. Masyado na ba tayo nakadepende sa mga pakpak natin? Sa business natin, sa education natin, sa connection natin, sa society that we are in, sa government natin, na yung mga bagay na ito ang magdadala sa atin patungo sa katagumpayan? Pero kapag tinanggal ng Panginoon, dun mo lang nare-realize, oo nga masyado ako nagdepende sa maraming bagay, akala ko hindi ko kayang mabuhay, hindi ko kayang makasurvive, pero nung tinanggal ng Panginoon, yung job security, alala nyo, di ba, nung nagtatrabaho kayo, sabi, huwag kayo dyan sa mga freelancer na yan. Kailangan doon kayo sa trabaho na may security. Ikaw naman, masyado ka nakadepende sa job security kasi nga, yung trabaho mo, 25 years ka na. Nung nag-pandemic, ikaw pa yung unang tinanggal. Takantaka ka ngayon, kala ko job security to. Alam niyo kung bakit? Because your job can give you a salary, but only God can give you a security. Amen. Si Lord lang makakapagbigay ng security. Amen. Ano ang itinuturo ng Panginoon sa atin? Na minsan masyado tayo nakadepende sa ating visible support. Hanggat meron ako nakikitang suporta, hanggat nandiyan ang mga kaibigan ko, meron akong visible support, I can fly. Pero minsan tatanggalin ng Lord ang ating mga pakpak para ma-realize natin na kahit walang visible support, laging mayroong divine support ang ating Panginoon. Willing ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan o hindi niya tayo iiwan. Napansin niyo po ba yung saranggola? Wala siyang engine, wala siyang pakpak, pero nakakalipad siya. Hindi dahil may makina siya, hindi dahil may pakpak siya, nakakalipad siya dahil sa hangin. Naunawaan niyo mga kapatid, sino sa inyo nakakakita ng hangin? Naaamoy ko yan minsan, Pastor, pero hindi ako nakakakita ng hangin. Why? Because the kite can fly. Masin nyo, wala siyang engine, wala siyang pakpak, but he can soar. It can soar. Kaya niyang lumipad sa alapap na walang visible support. Ano lang sumusuporta sa kanya? Hangin. Amen? That even though walang wings, walang engine, walang visible support, laging may invisible support ang ating Panginoon sa atin. Kasi ang human support, it will fail. Pero ang divine support, it will be most evident in your life. Ang mga kaibigan mo, i-disappoint ka. Ang mga partners mo, magwi-withdraw sa kontrata na yan. But even when people leaves, Jesus will never leave you. Darating ang pagkakataon, wala ka mahahanap na investor, wala ka makikitang resources, walang cheerleader, walang connection, walang role model, walang budget, hello, walang building, hello, walang network, hello, walang safety net. Pero kapag wala kang pakpak, this is a perfect condition for God to show you who He is in your life. Hindi porket natanggalan ka ng pakpak, kailangan mo nang sumemplang. The removal of your wings is not the end of your flight. Hindi porket wala ka ng pakpak, tapos na ang iyong paglipad. Because as long as you have the source, the God who promised you that He will never leave you nor forsake you, the God who promised you that He will supply all your needs according to His riches in glory, the one who promised you that even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, the one who promised you that I will be your shepherd, I will be your deliverer, I will be your protector. As long as you have God, masubtract na ang lahat. As long as I have the source, Lord, thank you. Pagkatapos ng subtraction, sigurado may multiplication. Hallelujah! Ano ito nga yung paradox niyan eh. Diba? Tayo minsan, nagpe-pray tayo sa Lord, Lord, dagdagan mo. Diba? Sabi ni Pastor Siping kasi, 2025 is a year of more. Dagdagan mo naman yung lakas ko, Lord. Dagdagan mo naman yung kaibigan ko. Dagdagan mo naman yung pera ko. Konti, malungkot po yung zero sa bank account ko, nag-iisa. Dagdagan mo naman ang connection. Diba? Yun yung paradox minsan, diba? That if we want multiplication, Lord, give us more. Give us more. Pero what if I tell you mga kapatid na ang mathematics ng Lord for multiplication is not just adding more, but subtracting more so that God will multiply the less that you have. Minsan sabihin natin, parang kailangan ko pa ng extra kaibigan, extra tao, extra connection. Kailangan ko ng mas malaking pakpak para mas maging mataas ang aking paglipad. Ang sabi ng Panginoon, alam mo, ang kailangan mo, hindi malaking pakpak, kundi malaking pananampalataya sa akin.
Kasi minsan, bago ka iangat ng Panginoon, huhubaran ka muna niya. Bago ka paliparin ng ating Panginoon, tuturuan ka muna niyang magtiwala sa Kanya. But are you willing to trust God kahit na babawasan muna ni Lord bago niya i-multiply? Katulad ng mga sculptor. Di ba yung mga sculpture? Correct me nga, sculpture. Di ba? Di ba yung mga nag-sculpture? Di ba? May mga clay yan o putik. I don't know kung ano yung ginagamit ko. Di ba? Putik. Para makakreate siya ng isang masterpiece, hindi pwedeng dagdag lang siya ng dagdag ng clay. Right? Mapapansin niyo sa mga sculpture, para magkaroon ng hugis yon, malaking bloke yon, pero kailangan niya magbawas. He has to subtract. He has to eliminate something. Nga na, minsan masyado nating ina-idolize yung mga blessing, kaya yung blessing naging idol na. But what if the very thing that you celebrate, God will eliminate? For you to be able to experience multiplication. Yun, mahirap yun. Kasi pag tinatanggal na, teka, baka kulangin ako ng clay. Baka kulangin ako ng putik. Pero minsan doon sa gitna ng kakulangan, doon nahuhugis ng Panginoon yung ating destiny. Napansin nyo ba that when you have less, you trust God more? Pag konting-konti ang meron ka, mas malaking-malaki ang pananampalataya mo. Remember those moments na walang-wala ka talaga? Ni Jollibee, hindi kayo makabili, pang-okasyon lang talaga. Naalala mo yung lalim ng panalangin mo na may kasamang iyak at uhog? Now all of a sudden, after 15 years, after 20 years, after 4 decades, nakatapos ang iyong mga anak, magaganda ang kanilang mga trabaho, you were able to travel to different parts of the world and you forgot the very moment that you're grateful for dun sa less. I'm not saying it's wrong, pero napansin niyo ba na minsan mas maigting, mas malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag walang-wala tayo? Hindi ko naman pinagpe-pray kay Lord na mawalan kayo. Hindi ko pinagpe-pray sa Panginoon na mag-subtract ang inyong buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo. Kung every Sunday naating kayo sa church at lagi ko lang sasabihin, huwag kayong mag-alala, tumawag lang kayo sa Panginoon, magsimba lang kayo, lagi kayong pagpapalain ng Panginoon, I would be lying to you if I tell you that as long as umaating ka ng church, hindi ka na makakaroon ng problema. As long as umaating ka ng church, hindi ka na mawawalan. But that's not the truth. Nothing could be further from the truth. Bakit? Kasi kahit nagsisimba ka, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Kahit nagsisimba ka, pwede kayong maghiwalay bilang mag-asawa. Kahit nananalangin ka, pwedeng malugi ang inyong negosyo. Pwede kang tanggalan ng Lord ng pakpak para ma-realize mo that is the only way for you to grow and to soar and to multiply. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15? Diba? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, every branch in me that does not bear fruit, highlight this part, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano yung prunes? Ginugupit. Now, tignan nyo yung verse again. Look at this verse. I need your brilliant minds here. Ano yung unang statement? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now, ang sabi ng scripture, yung mga sanga daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Tama ba yun? Tama naman. Diba? Kung hindi siya nagbubunga, tanggalin. Kung hindi na kumikita, edi isara mo na. Kung wala ng benepisyo, iwanan mo na. That's normal, that's logical. Pero yung second statement, hindi. Ano yung second statement? And every branch that bears fruit, He prunes. Teka lang. Nagbubunga na, bakit pa kailangan gupitin? Nagiging source na ng blessing, bakit pa kailangan tanggalin? Ano daw po ang reason? Why did God allow the pruning? Ano sabi ng Bible? That it may bear more. 2025 is the year of... Hallelujah. That God would, ano sabi ng scripture? He will prune. Gugupitin ng Panginoon to bear more. So nagbubunga na, but if you want more, God has to cut it. Now, this is the dilemma. Pruning is painful. Masakit mawalan. Masakit manakawan. Masakit gupitan ng pakpak. Masakit kapag may mga bagay kang pinahalagahan, pinaghirapan, biglang tinanggal ng Panginoon. O at least, hiniling ng Panginoon sa atin. But sometimes, yung mga pruning na yan is necessary for you to what? To bear fruit. Question, do you want to bear fruit? Yes. And you might be bearing fruit now. But if you want to bear more fruit, subtraction has to happen. Elimination has to happen. Pruning has to happen. Tingnan nyo, hindi kayo maka-amen. Kasi baka nakikinig yung angel. Baka pag sinabi kong amen, tanggalin niya.
Baka bigla kami mag-break, bigla magsara yung... Come on now. Amen? Why? Because pruning is what? Is painful. I mean, look at Apostle Paul, for example. Now, si Apostle Paul, kilala naman natin siya, he wrote 66% of the New Testament. Si Apostle Paul, bago po siya mamatay, alam niyo si Apostle Paul, ilang beses po yan nakulong. Hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa flood control. Okay. Okay? Yung mga pumalakpak, binahayan. Tama. Okay. So, si Apostle Paul, we remember him. He was in prison many, many times because of his faith. And one time, when he was in prison, he's writing a letter to Timothy, he recalls something. Naalala niya, nung siya ay nililitis sa harap ng Senado, okay, na nung hinarap si Apostle Paul sa harap ng mga religious court, nung tinignan niya ang kanyang kaliwa, tinignan niya yung kanyang kanan, wala siyang kasamahan sa church, wala siyang kaibigan, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Bakit? Minsan talaga, kailangang tanggalin ng Panginoon ang ating pakpak. Because God doesn't want you to depend on your business partner. God doesn't want you to depend on the stock market. God doesn't want you to depend on your education. All of these are important and good. But God wants you to depend on Jesus more. Naalala ko yung sa Bible, yung rich young ruler sa Bible, na lumapit kay Jesus Christ. Rich young ruler, also known as Daniel Padilla. Kasi nasa kanya na lahat rich young ruler. Okay, nasa kanya na lahat Rich, ibig sabihin nasa kanya yung wealth. Young, ibig sabihin nasa kanya lahat ng oras. Ruler, ibig sabihin may power siya. So imagine, you have the time, you have the wealth, you have the power. And yet, rich, young, ruler, may tanong pa rin. Alam niyo kung bakit? Merong God-sized void sa puso mo na hindi kayang punan ng kahit anong power, wealth, or time that you have. And then he came to Jesus Christ. Sabi niya, Teacher, Rabbi, sabi niya kay Jesus, what must I do to inherit eternal life? Which is a wrong question, by the way. Amen? Because nakadepende kagad siya, anong pwede kong gawin? Akala niya kasi kaya niya i-manipulate ang lahat. But honestly, kahit anong pagpapakita mo, kahit anong gawin mo, you cannot earn your way to your salvation. You cannot earn your way to God's love. God's grace is a favor that you should receive, not earn. So, pero mali ang kanyang tanong, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Subtraction. Correct? Mayaman siya Nasa kanya na lahat. He is bearing fruit. Pero sabi ng Lord, benta mo. Prune? Ito yung rason kung bakit ganito ako ngayon. Kaya ako influential kasi marami akong pera, may pakpak ako. Now, gusto mong tanggalin ko yung pakpak ko. Sabi ng Lord, sige, sell everything that you have. And you will receive treasures in heaven. Multiplication. So, subtraction has to happen before multiplication. Pwedeng hindi mo gawin, pero hindi mo matatanggap ang multiplication. Correct? Pwede niya naman sabihin, okay na ako sa buhay ko Pero bakit siya nagtatanong ng salvation? Kasi alam niya, kahit may pera, may kapangyarihan ako, may oras ako, may kulang pa rin. And now he's asking, ano ang pwede kong gawin para maligtas? Sabi ni Lord, benta mo lahat ng ari-arian mo. Huwag naman. Lord, gusto ko mag-mature. Sara mo nga tindahan mo pag Sunday. Lord, gusto ko mag-grow. Iwan mo nga yung aso mo mag-isa. I mean, huwag naman, Lord. Yan ang best friend ko sa buhay. Bakit? Ang mathematics ng Diyos, you want multiplication? You have to subtract. Nasanay kasi tayo mga Christian minsan, yung parang dagdag lang ng dagdag. I need more blessing, Lord. I need more anointing. I need more wisdom. Maganda lahat yun. Pero kung dagdag ka lang ng dagdag, wala kang binabawas, walang paglalagyan. Come on now. So gusto mo bang lagay lang ng lagay si Lord, hindi mo na masalo sa dami ng karga mo? You have to let it go first. Analyze what you have. Analyze your baggage. Magandang libro yan Baggage na yan. Parang magandang libro isulat yun, no? Na kailangan. Tanggalin mo ang mga bagahe mo
para ikaw ay malayang makasunod sa ating Panginoon. Ano sabi niya? Okay, if you really want to receive that salvation, are you willing to sell everything? Ano sinasabi ng Panginoon? Are you willing na isubtract ng Panginoon ang lahat? Willing ka mabawasan ng followers? Willing ka mabawasan ng project? Willing ka mawalan? Willing ka malugi? Willing ka magkasakit? Lord, if this is the way for me to multiply, go ahead. Katulad ni Apostle Paul, biruin mo ha, nasa loob siya ng kulungan, he was actually in his deathbed, iniisip niya, grabe, nahalala ko, nung nilitis ako, nung ako ay dinala sa religious court, akala ko nandun yung mga kaibigan ko, andun yung mga sumuporta sa akin, ang dami ko kayang friends sa Facebook, 2,000. Pero yung 2,000 friends mo na yan, ilan ang dadalaw sa'yo pag nagkasakit ka? Ilan ang pupunta sa funeral mo? Those are real friends, right? Sometimes God will eliminate things. Sabi ni Apostle Paul, tinignan ko kaliwa, tinignan ko kanan. Walang co-workers, walang kapwa believers, walang kaibigan. And then he realized something. He may felt abandoned. He may felt lonely. But it doesn't mean he was alone. Maaaring nararamdaman mo minsan mag-isa ka lang o nag-iisa ka. Pero hindi yun ang totoo. Kasi pakiramdam man natin nag-iisa tayo, never tayong pinabayaan ng Panginoon. Ano ang sabi ni Apostle Paul? 2 Timothy chapter 4 verse 16. At my first defense, so nandun siya sa harapan ng korte. No one came to my support. Everyone deserted me. Iniwan nila akong lahat. Tapos na ba yung verse? No. Can we read that next part? Highlight this part. But the Lord stood at my side and gave me strength. Now everyone abandoned me. And yet, in the moment of my isolation, I realized, hindi pala talaga ako nag-iisa. Kasama ko pala talaga ang ating Panginoon. Na minsan sa panahon na kailangan ko siya. When everything else is stripped away. Kapag tinanggal ang lahat ng pakpak ko, I can still fly. Alam mo, darating ang araw na kapag ikaw ay marunong magtiwala sa Diyos, magugulat ka na lang. Akala mo, connection na nagsusustain sa'yo. Akala mo, influence mo nagsusustain sa'yo. Akala mo, education mo nagsusustain sa'yo. Only to find out that you are flying without wings. Why? As long as you have the wind, as long as you have the source, as long as you have your God, He will never leave you, nor forsake you. Iiwan ka ng lahat, but the Lord will always stood at your side to defend you, to fulfill His promise to you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka ng Panginoong pababayaan. So ang tanong ko sa iyo, sa mga panahon na nangangailangan ka ng tulong, kanino ka tumatawag? Ano ang una mong, madaling sabihin, kay Lord, kay Lord, kay Lord. But actually, pagka may financial issue, anong una mong hinahanap? Kumbay. Shout out po sa mga kapatid natin, mahal namin kayo. Amen? Buti kung anak ka ng contractor, di ka naman mayaman. Naghahanap ka ng visible support. Magugulat ka na wala na pala akong pakpak. Wala na pala lahat ng inasahan ko. Lahat ng pinagdependihan ko. Pinaghirapan ko to ng 20 years. Alam ba, sa atin biglang mawawala. Alam niyo kung bakit? Walang bagay na pwede mong pagkatiwalaan dito sa mundong ito. Anytime pwede kang tanggalin sa trabaho. Anytime pwede kang mawalan ng pera. Anytime pwede bumagsak ang stock market. Anytime. Those people who manipulate our government. Lahat ng dinipensahan mo, lahat ng pinanampalatayanan mo, pwedeng mawala. That's why when you look up to the sky, when you look for help, don't look at the visible support. Look to Jesus. In Psalms chapter 21, one of my favorite verse. In Psalms chapter 121, the Bible says, I lift up my eyes to the mountain. Tiningala ko ang aking mga mata doon sa kabundukan. And I ask the question, highlight this part, where does my help come from? Sabi niya, sabi ng psalmist, which is likely si David, tiningala ko ang aking mga mata sa kabundukan. And I ask myself, saan nga ba galing ang aking tulong? Now, for you to be able to understand this text, you have to understand that Psalms 121 is actually called the Song of Ascent. A-S-C-E-N-T. O pag-akyat, Ascension. Song of Ascension. Kasi, every year, during this annual feast na meron sila like Pentecost and Passover celebration,
Lahat ng mga Jewish people, kailangan nilang bumalik ng Jerusalem. And Jerusalem is a mountainous region, mabundok. So kung galing sila sa baba, papatawag sila sa Jerusalem, lahat sila aakyat ng bundok. At kapag umaakyat na sila dun sa long, tiring, dangerous path, they are singing this song. Balik mo alak. So habang sila'y naglalakad, lahat ng mga pilgrims, paakyat sila ng bundok, they are singing this song. I lift up my eyes to the mountain, where does my help come from? Pasinin niyo po yung statement, I lift up my eyes, highlight this part, mountains. Bakit? Kasi literally, mountains ang nasa harap nila. But obviously, alam nila na hindi yung mountain ang tulong nila. Hindi yung visible mountain ang makakapag-guarantee na kanilang safety kasi pwedeng yung magnanakaw at hold-upper nagtatago sa mountain. So, sinasabi ng mga pilgrims, I lift up my eyes to the mountain. Napatanong ako, where does my help come from? Saan nga ba galing ang aking tulong? And then, he answered his question. Ang sabi niya, my help, highlight this part, comes from the Lord. Tingnan niyo yung, what a beautiful verse, right? What a beautiful verse. Tingnan niyo kung paano shinif ni David. Kasi it's likely that David wrote this. Kung paano shinif ni David yung reliance ng tao sa visible mountain, sa invisible God. Sabi niya, all this time, I thought it was this mountain that sustained me. It was this job that fed me. It was this connection that allowed me to go to places. That it was my diploma that allowed me to experience what, all along I realized, teka lang, hindi pala itong mga visible support. Magandang may pakpak. Pero when I look up to the mountains, I realized, my help comes from, not from my bank, not from my government, not from my education. My help comes from the Lord, which is invisible. So ang tunay na tulong, hindi mahahanap sa geography. Ang tunay na tulong, hindi makikita sa politics or human effort. Ang tunay na tulong na kailangan mo, divine. Hindi mo makikita, pero paulit-ulit kang tinutulungan na sinusuportahan ng Panginoon. Marami sa inyo, alam nyo naman na yung storya ng buhay ko, di ba? Lumaki kami sa squatter. Dumating ang napakaraming pagkakataon na nagsabi ng yes ang tatay ko sa Panginoon. I still remember nung I think I was grade 3, grade 4 at this time. Tanghalian yun, pinatawag kami ng nanay ko. And by the way, this is a true story. God is my witness. Pinatawag kami ng nanay ko at sabi niya kakain na tayo ng tanghalian. Pagdating ko sa lamesa namin, may kanin, walang ulam. Pero may mantika at toyo. Dahil bata ka, hindi mo naman alam na yung mantika at toyo, yun na rin yung ulam nyo. Pero alam nyo, sabi ni Nanay Sita sa akin, pray ka na anak. And I prayed. Is it as if may ulam na paparating? Lord, maraming po salamat sa grasyang ito na nasa aming harapan. Basbasan nyo ito upang magsilbing kalakasan ng aming katawan. And just right after I prayed, watch this, just right after I prayed, hindi ko alam na mantika pala talaga ulam namin at toyo. But just right after I prayed, somebody knocked at my door. Pastor, ako pa nagbukas. Pagbukas ko, nakaharap sa mukha ko mismo 2 plastic ng tilapia. Bakit? Sabi niya, nag-fishing po kasi ako parang pinapabigay po ni Lord, wala naman po kasing kakain ito sa amin. What a timing, by the way. I believe that's not a coincidence. And then that moment I realized, when I look up to the mantika, when I look up to the toyo, where does my help come from? Where does our food come from? Our food comes from the Lord. God will provide. Everybody say, God will provide. God will provide. God will provide. God will provide. Sa pananaw ko, mantika at toyo na lang ang solusyon, pero ang Diyos may ibang paraan. Hinihiling mo lang at pinagpapasalamat mo pang tanghalian, pero binigay ng Lord sa iyo pang 3 araw na ulam. Bakit? Hindi mo pwedeng asahan ang tao, ang society, pero lagi mong pwedeng asahan ng Panginoon. He is going to provide always. Amen? Yung mga bagay na akala mo, hindi malulugi, meron pa tayong future proof, siguraduhin natin in the future, it will stand the test of time. Good, sure. But many people does that. You remember Titanic, right? Sino sa inyo pamilyar sa Titanic? Dahil kay Jack and Rose. No.
Are you familiar with Titanic? Alam niyo yung Titanic, na mas kilala lang kay Jack and Rose, no? Pero yung Titanic is one of the biggest and most secure na ship that was ever created on their time. Alam niyo po ba, when you research this, 1912, ang sabi ng history, they built this massive ship, Titanic. At alam niyo ba, nung minarket nila at in-advertise nila itong cruise ship na ito, ang advertisement nila, this is designed to be unsinkable. Ano yung ibig sabihin ng unsinkable? Dinisign to para lumutang. Hindi nyo ito mapapalubog. May mga nagbiro pa. Challenge yung marketing nila. Baka kahit Diyos, hindi yan kayang palubugin. Why? Kasi they were impressed sa bakal. They were impressed sa engineering. And ang sabi nila, this possess an advanced safety protocol. Safety o security features. Meaning, very safe ito. Hindi ito lulubog. But many people don't know na when they launch it, ang pinakaunang biyahe niya is the Titanic movie. Pinakaunang biyahe niya, lumubog siya. 4 days after ng launch. 4 na araw pa lang mula nung sabihin nilang, it was designed to be unsinkable. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, kahit Diyos, hindi ito kayang palubugin. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe naman ang engineering niyan. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe, it has the advanced security features. And yet, 4 days later, lumubog yung Titanic. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Impressive ang kanyang engineering. Impressive ang kanyang materials. Safe daw yung kanyang features. Maganda raw ang kanyang pakpak. Pero kahit gaano katibay, kahit gaano kaganda ang engineering, walang unsinkable. Walang bagay na pwedeng higit pa na safe sa harapan ng ating Panginoon. What happened to this Titanic? On the very first journey, 4 na araw pa lang siyang bumabiyahe, bagong-bago yung bakal. Bagong-bago yung engineering. Yun, kasi nanunood sila eh. Hindi niya nakita yung icebergs. Salanan ni Jack yun eh. You get what I mean, mga kapatid? Which leads us to our text today in Psalms 20, and I will close with this. Ang sabi ng Psalm 20, which again, more likely David wrote this. Ang sabi ng Psalms 20 verse 6. Now this I know. Now you can read this with me now. The Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Louder, verse 7. Some trust in chariots, and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Now this actually, Psalms 20, is a prayer. Panalangin ito ni David bago siya lumaban sa gera. Pero tignan niyo yung tono ni David. Sinasabi niya, ang tunay na katagumpayan, hindi galing sa human power. Ang tunay na success, hindi galing sa galing natin. Hindi dahil sa lakas natin. Hindi dahil sa strategiya natin. Ang tunay na tagumpay at galing ay galing mismo sa presensya ng Panginoon. Now, that was a very bold statement para sabihin niyang, some trust, verse 7, some trust in chariots, some trust in horses. That was a bold statement kasi nung unang panahon, kapag marami kang chariots and horses, katulad ng picture na mapapakita ko sa inyo, kapag marami kang chariots, it only means 2 things. Number 1, you have national security. Ibig sabihin, impressive ang bansang kinabibilangan mo kapag ikaw ay merong chariots and horses. Ibig sabihin, yung military might nyo malakas. Sa panahon natin, hindi na chariots. Panahon natin, nuclear weapon, tangke, airplane o mga fighter jets. Pero nung unang panahon, wala pang fighter jets, wala pang mga tangke, wala pang nuclear weapon, chariots and horses. Now, sinasabi ni David sa atin, back then, may mga taong ang pagtitiwala nila nasa fighter jet. Ang pagtitiwala nila nandun sa tangke. Ang pagtitiwala nila nasa bangko, nasa connection, nasa society, nasa government, nasa missiles,
Pero tignan nyo yung contrast. Balik mo yung verse 7, anak. Some trust in chariots, some trust in horses. But, here you go. May mga tao nagtitiwala sa trabaho, sa savings, sa connection, sa technology, sa power, sa wealth, sa skills. Lahat nakakatulong. Pero yung ba talaga ang ultimate help? No. They trust in chariots, they trust in horses. But we, trust in the name of our Lord God. Alam niyo po kung bakit? Let me give you a principle. Kapag kasi nagtitiwala tayo dito sa mga pakpak natin, it will give you anxiety. Ma-anxious ka lagi. Ask me why. Bakit ako ma-anxious, pastor? Kasi lahat ng yan pwede mag-fail. Pero kung sa Diyos ka nakakapit, the God of peace, it will bring you peace. You know why? Ask me why. Because God will never fail. Kaya ka payapa, kasi alam mo, mag-fail na ang lahat. Sumadsad na ang stock market. Pero ang Diyos, hindi ako pababayaan. Kung kinakailangan maghatid siya ng lalaking nagpi-fishing para hatiran kami ng 2 plastic ng tilapia. Kung kinakailangan na maghatid ng Diyos at kumausap siya ng raven para maghatid ng pagpapala kay Elijah, I believe that God will never allow each and every one of us to be abandoned. He will never leave you. He will never forsake you. Continue to trust in the Lord. Psalms 3:5, trust in the Lord with all your heart. Everybody say, trust in the Lord. Put that in the screen. Trust in the Lord with all your heart. Highlight that part, yung heart. Sinabi ba ng Bible, trust your bank? Sinabi ba ng Bible, trust your government? Trust the stock market, your savings, your influence, your manager? Trust your plans? Trust your followers? Hindi. Ang sabi ng scripture, trust the Lord! Ay, hold on. Di pala trust the Lord. Ang sabi, highlight this part, trust in. Interesting. Anong difference ng trust the Lord sa trust in the Lord? Now, when you trust the Lord, you trust what He can do. But when you trust in the Lord, ibinibigay mo ang iyong buhay. Pinagkakatiwala mo ang iyong buhay. So when you trust the doctor, you are saying, kaya niya yan. But when you trust in the doctor, willing ka magpa-opera sa kanya. Willing kang ialay, sabihin, kaya niya to. So ibig sabihin, ang tunay na pagtitiwalang binabanggit dito ay hindi lang maniwala ka sa kakayanan ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, sandalan mo siya. Huwag ka lang maniwala, sumandal ka sa Kanya. Kasi darating yung panahon, pakiramdam mo wingless ka. Pakiramdam mo powerless ka. Pakiramdam mo walang sumusuporta sa iyo. But God is teaching each and every one of us. He is the one who sustains each and every one of us. Nakakalipad ka pa rin ngayon, hindi dahil sa pakpak na nakakabit sa iyo. Nakakalipad ka pa rin ngayon dahil sa Diyos na nasa puso mo. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang pakpak mawawala. Maraming bagay sa mundo ang mawawala. But your God is more than enough. He is more than enough to supply all our needs according to His riches and in glory. Ang chariot kinakalawang, ang kabayo sumisemplang, pero ang Diyos natin, He will never fail. Magunaw man ang mundo, maaasahan mo pa rin ang Diyos. Hinding-hindi ka papabayaan ng Panginoon. How many among you realize just now, napakarami po natin nandito. We are flying without wings. Akala mo, wings pa nagsusustain sa'yo ngayon? Hindi na po. Diyos na yan. It is the miracle of God. It is the power of God. Ang dami-daming taong mas qualified compare sa'yo. Ang dami-daming taong mas magaling kumpara sa'yo. Ang dami-daming tao na mas deserving kumpara sa'yo. Pero ba't ikaw? Have you realized that? Ba't ikaw? Kasi may favor ka. Hinahayaan ng Panginoon na lumilipad ka. Akala mo, it was your ability, your skills that sustains you? Not anymore. God already pruned your wings. You are flying without wings now. And you're still airborne. Nasa alapap ka pa rin. Bakit? Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. He will never leave you. He will never forsake you. Sa pagtayo ninyo, pwede ba kayo mag-high five? 3 tao, sabihin mo sa kanya,
God will never leave you. God will never forsake you. God will never abandon you. Tignan mo katabi mo, wala nang pakpak yan pero nakakalipad pa. Wala nang pera yan pero nakakasurvive pa. Wala nang koneksyon pero may favor. Amen. Walang material, visible support. But we have an invisible God. Divine help that sustains us through and through. Let's give praise to the Lord. Hallelujah! 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 Hallelujah. Every head bow, every eye closed. Raise your hands if you would, please.